Plano namang imbestigahan ng House Committee on Public Accounts ang umano'y anomalya sa flood control projects. Isa sa iimbitahan si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na nagsiwalat na may mga kongresistang may kickback sa proyekto. Kaugnay niyan at iba pang isyu, magkakausap natin si Bicol Saro Party List Representative at Committee on Public Accounts Chairman Teddy Ridon. Magandang tanghali po sa inyo, Kong. Ay, magandang tanghali. Maraming salamat sa pag-imbita. Kong, paano nyo sisiguruhin na magiging patas po yung gagawing pagdinig kahit may pangamba ang ilan sa publiko? Well, alam po ninyo, very focus po tayo doon sa mga binabanggit po talaga ni Pangulong Bongbong Marcos, no? Na gusto niya malaman ano yung mga substandard, ano po yung mga incomplete, ano yung mga delayed, ano po yung mga ghost projects dito po sa listahan na isinabit po ng DPWH. No? So, very important din po na malaman natin, for example, dun sa 15 contractors na binabanggit po niya, ganyan po ba yung kanila pong status ng mga proyekto? Ibig sabihin, okay ba yung kanilang performance? Meron ba silang mga delayed projects? Meron ba silang substandard projects? No? So, lalo tigit, yan po yung mga binanggit na ng Pangulo sa kanya pong press conference kahapon. And more importantly, gusto natin malaman sa DPWH sa magaganap pong briefing bukas, ano yung dahilan bakit mas konti yung pong proyekto sa mga flood-prone areas kumpara dito sa mga aktual na mga naitayo dito sa ilang mga particular na mga lalawigan. So magkakaroon po bukas po, ano po ang mangyayari bukas, Kong Ridon? Magkakaroon po ng follow-up briefing kasi noong nakaraang linggo, nagkaroon na po ng briefing po yung DPWH. No? So, magkakaroon lang po ng follow-up briefing relating po doon sa press conference na ginawa po ng Pangulo kung saan nagbigay siya ng ilang mga particular na detalye dito po sa ginaganap po nilang review ng mga flood control projects. So tomorrow po, ang haharap po sa inyo ay DPWH? Tama po, pero pinakita halimbawa ni Governor Alvarado kanina, ano po, hindi lang naman kung sa flood control talaga yung dahilan ng pagbaba. No? So, iimbitahin din po natin ang DNR, MMDA at DOST para makapagbigay po ng mas comprehensive overview dito po sa phenomenon ng flooding. Kung talaga ba flood control lang ang mahalagang tutukan o iba pang mga aspeto ng pagbabaha po sa bansa. After the briefing, kailan po magsisimula yung talagang investigasyon po na gagawin? Magsasagawa nga po ba ng sariling investigasyon ang Kongreso on this? Tama po. Nabanggit na po natin noong nakaraan na magkakaroon po ng tri-committee led by the Public Accounts Committee, Public Works Committee, at Committee in Good Government, no? Para siyasatin po yung iba't ibang mga proyekto na talaga naman po binanggit ng Pangulo sa State of the Nation Address. So, particularly, halimbawa, meron pong resolution para pag-aralan ito pong tulay po sa Isabela. No? So, gusto natin malaman kung talaga nga ba substandard poor design at meron na ba dapat mapanagot na kontratista o opisyal na gobyerno dito po sa proyekto po ito. Kailan po inaasahan na magsisimula ang investigasyon? Well, as soon po as makapag-organize po yung tatlong magkakahiwalay na komite at ma-refer po ito doon sa tri-committee, makakapag-simula na po kami sa lalong madaling panahon. Katulad po nito yung sinabi po ni Pangulong Bongbong Marcos na umabot na sa 9,885 flood control projects na nagkakahalaga ng 545.64 billion pesos. Yung mga total projects, flood control projects, nagsimula ang kanyang administrasyon. Pero sinasabi niya ay nasa yung 6,000 out of the 9,885, 6,021 projects na nagkakahalaga ng 350 billion pesos ay hindi nakaspecify kung anong exact type of flood control structures built, repaired, or rehabilitated. Napakarami po noon, Kong. Well, tama po yun. Yan po yung tatanungin natin sa DPWH bukas kasi ultimately from program origination to program implementation, ano nila yan? Hold out po nila yan. So, ibig sabihin, kailangan natin malaman bakit ganyan po yung naging sitwasyon. Yan ba ay kanila nang ini-implement to date? Or ito po ba ay subject to
later or delayed implementation pending actual studies po ng mga proyekto po ito. Maging yun pong sinasabing 20% daw po noong total na projects ay 15 contractors lang po ang nakakuha nito. Tama po yun, binagit po ng Pangulo ito, pero kailangan din po natin maglinaw na wala po nga binabanggit na corruption allegations ang Pangulo dito sa 15 contractista po na ito. So, I think in the course of the investigation, we would like to ask the DPWH, meron nga ba silang nakita? Dito sa 15 contractors po na ito, may nakita ba silang problema? So, in the event, for example, na may sabihin ng DPWH tomorrow na, meron pong problema, I think we will be compelled to invite some of the contractors to the hearing. Pero we don't want to preempt it. We'd like to get the answer from the DPWH tomorrow. Sinabi po ni Mayor Benjamin Magalong na hindi bababa sa 60 kongresista ang posible pong involved po dito sa mga flood control projects na nakinabang. Inaasahan po ba at kailan na pahaharapin niyo po si Mayor Magalong sa inyong investigasyon? Well, as soon as the formal hearing starts, of course we will invite him kasi we will have to ask him to name the congressman that he's accusing to be involved in flood control projects. Ibig sabihin, we will allow him to make his presentation relating to his observations on corruption. Pero as soon as he makes an accusation in the committee, na yung exact particular fact na binabanggit niya, he will be compelled to provide names on who these people are. Ang sinabi naman po niya ay handa po siya at hinihintay na lamang po niya ang pagpapatawag sa kanya ng Kongreso po. Wala pong problema. It is our commitment that we will invite him. Pero we are just stating the fact na if he makes an accusation under oath, he will have to be compelled to actually give the names of the congressmen that he is referring to. Pag po may mga napangalanan na kapwa nyo kongresista, anong assurance ang maibibigay nyo po sa publiko na magiging patas ang investigasyon na gagawin ng Kongreso? So, syempre, the burden of accusing is on the accuser, no? The burden of proof is on the accuser. So, syempre, he will have to provide the evidence and the documents. And in the same manner, yung pong naakusahan will be given the platform also to respond, no? So, ibig sabihin, kung ano man ho yung abutin ng ganun pong batuhan ng salitaan, yun po ay ipapacilitate po ng komite. Ang sinasabi po ay, magpapatawag din po ba kayo ng mga contractors? Yes, like what I stated earlier. Pagka ho sabihin, for example, ng DPWH na nagkaroon ng problema dito sa ilang particular na proyekto na isang particular na contractor, particularly, ito po nga 15 contractors na binabanggit, I think we will be compelled to invite them to shed light on the matter as well. Alright. Sige po, patuloy na lamang po naming babantayan ito. Marami pong salamat, Bicol Saro, Party List Representative at Committee on Public Accounts Chairman, Terry Redon.